Okay, we're live. Meron po tayong mga tips para sa mga mahal kong seniors. Pag nagkakaedad po tayo, may mga bagay na dapat ingatan. Okay? Medyo bawal gawin. Tapos meron din mga pagkain na iiwasan pag senior na tayo. Okay? Unahin natin yung mga dapat pag-ingatan. Number 1, dapat pag senior, iwas sa pag-iri. Yan po sa delikado, yung bigla kang iiri. Lalo na pag sa banyo, matigas ang dumi. Pag umiiri kasi masyado, pwedeng mahirapan ang puso. So, meron na heart attack pag umiiri, meron na i-stroke, may na high blood. Kung naramdaman nyo, pinipilit mo parang magko-collapse ka. So, hirap na hirap yung puso habang umiiri. Sama na rin dito yung pag-strain, yung pagbuhat ng mabibigat. Ingat po tayo. Ha? Pag senior na, pagbuhat ng mabigat, baka sumakit ang likod. Biglang ma-slip disc, di ba? Biglang hindi na makatayo. Yung iba naman, pag na-strain yung likod, pag bata pa tayo, siguro 3 araw, magaling na yung mga pilay-pilay natin. Pero pag senior, 2 linggo, 1 buwan, ay pa gumaling. Pag nag-iiri din tayo, pwede rin magkaluslus. Ingat din tayo sa luslus, hernia. Tapos, syempre, pwede rin ma-fracture. So, yung strain, ingat po. Number 2, ingat tayo sa mga heavy sports. Yung medyo nakakapagod na sports. Palagay natin yung mga one-on-one na basketball o yung whole court na basketball. Di ba? Minsan mainit pa. Kung senior na, ingat tayo. Football, baka ma-heat stroke, nakabilad sa araw. Pag medyo may edad, actually kahit 40, 50, pinag-iingatan ko na yung mga marathon, yung mga kahit badminton, magandang exercise pero medyo masakit sa tuhod ang badminton. Actually, ang tennis nga, mas pwede pa. Tennis sa malambot na court, tayo sand court ginagamit natin. Tapos pag naglalakad, maganda sa patag tayo maglalakad. Yung flat lang. Pag sa mall, flat kasi minsan, pag senior na, let's say, naglalakad ka sa labas ng bahay mo, sa kalye, minsan hindi pantay yung, yung sahig. So, pag tapak mo, hindi pantay, bigla nakatapak ka, mapipilay, ma-sprain yung ankle mo. Minsan, 2 buwan, 3 buwan, di gumagaling yun. Kasi nga, mahina na yung ankle natin, yung mga bukong-bukong. So, yan. Number 1, pag-strain, pag-ire. Number 2, yung mga heavy sports, ingat na. Number 3, yung mahilig magbisikleta, mahilig magmotor. Siyempre, motor or bisikleta pag senior na, ang problema kasi sa senior, pag tumatanda, yung eyesight natin medyo hindi na maganda. 'Di ba? Yung tenga natin mahina na rin pandinig. Tapos yung balance natin hindi na maganda. So, mabagal reflex natin. Paano nagmomotor ka, nagbabike, biglang may dumaan. Diba? Hindi mo alam, malabo na pala yung mata mo, baka may katarata na mahina na reflex Either ikaw mabangga o ikaw makabangga. Diba? So, ingat tayo sa bisikleta, pagmomotor. Mas safe magkotse na lang. Pero kahit sa kotse, dapat defensive driving lang tayo pag may edad na. Number 4, ingat ang mga senior sa sobra daming kinakain. Diba? Yung mga all you can eat, usong-usong ngayon. O yung mga all meat na, di ba, only meat na mga restaurant. May 1,000, may lampas pa. Hindi na po maganda pag senior Pag bata ka, siguro pwede ka kumain marami. Kaya pag senior na, unang-una, mahina na panunaw ng senior. Yung bitukan natin yung tiyan, mahina ang pagtunaw niyan. Mahirap din maglunok. Mas konti ang laway ng senior, mas konti ang digestive enzymes, mabilis ma-impatyo, mabulunan ang senior, at pag marami kainin mo, baka bangungutin ka pa. Diba? Baka ma-high blood ka, magkasakit sa puso, magka-diabetes pag all you can eat. Ang gusto natin, ang kain nyo, konti sa umaga, konti sa tanghali, konti sa gabi, may konting merienda, para dahan-dahan yung pasok ng energy at sugar at carbohydrate sa katawan. Kung di ka kakain buong araw tapos sa gabi, kakain ka ng 3 plato, puro all you can eat, mahirap po, baka hindi gumising ha. Marami na babangungot dyan. Ang bangungot,
Pwedeng heart attack or acute pancreatitis. Sa dami ng kinain, nahirapan ng tiyan. Number 5, ito nababalita ko to. Yung aksidente, very common yung aksidente pag senior, yung umakyat ng bubong. Marami napabalita. Sira yung bubong, umakyat ng bubong, nagwalis sa bubong, nahulog, namatay. Maraming ganon. O yung minsan, umaakyat ng hagdanan, may inaabot na mataas, natumba. Common din yon. So yung pag-akyat ng hagdanan, akyat ng bubong, may napa-fracture dyan, ingat tayo. Ha? Kahit nga sa banyo, ako sa banyo, mas maingat ako ngayon kasi mas wala tayong balance pag senior. Number 6, ito magtataka kayo. Baka sabihin nyo, Doc, killjoy ka naman Ang senior, mag-iingat sa long travel. Gusto mo mag-travel, malapit lang. Siguro, pag Japan, kaya pa 4 hours. O Singapore, 4 hours. Yung 4 hours or less. Pero kung sasabihin mo, sa Amerika, 15-16 hours. Sa Europe, mga ganon, 15 hours. Medyo ingat tayo sa long travel. Kasi pag matagal ka sa airplane, unang-una, marami pag uwi, pagpunta doon, manas na manas. Di ba kayo? Na-experience nyo yan Nakulong sa airplane, nagmaga yung paa, hindi po maganda yon. Tsaka pa nasa abroad, kala nyo lang madali, pero pagod na pagod kayo. Biro mo, dala-dala mo yung bag na napakabigat. Di ba? Tapos yung kinakain mo, hindi sanay ang tiyan mo. Either magtatai ka o magtitibi ka. Kasi iba yung kinakain mo, so hindi sanay ang tiyan mo. Paano kung nagkasakit ka sa abroad o saan ka bibili ng gamot? Mahuli ka pa ng pulis, walang health card, wala kang health care doon. Diba? So marami pwede mangyari kasi ang travel is stressful. Ang pinakamadali, dito na tayo sa Maynila, punta ka sa saan ba maganda? Sa Dumaguete. Feeling ko sa Dumaguete, mahilig ako doon. Yun yung mga ganda lugar. Bacolod, sa Aklan, okay din naman. So, pag dito sa atin, mas safe, hindi ka mas takot. Pero yung mga sa ibang bansa, minsan delikado. Okay? Pwede, pero may kasama ka dapat. Tsaka wag yung nagmamadali. Yung iba sumasama sa tour. Nakakapagod ang tour, Yung sunod-sunod, umaga, tanghali, gabi. Wag ka na mag-tour. Yung pahinga ka lang, tulog ka lang dun sa hotel nyo. Number 7, bawal sa senior. To sa mga lalaki. Bawal magtalik sa hindi asawa. Okay, bawal magtalik sa mas bata sa'yo. Magagalit ang mga lalaki dito. May kilala tayo, di ba? Edad 60, 70. Ang partner niya, 20 years old, 30 years old. Di ba? May nababalita yan, inaatake sa puso. Sabi nga ng iba nagko-comment, buti nga sa'yo, inatake ka sa puso. Meron nangyari yan na die in action. Kasi nga, pag lalaki, matanda na, mahina na yung puso di ba? Mas hingal na siya, mas impotent na, iinom pa ng Viagra, ng sildenafil. So lahat yan risk factor. Risk factor kasi yung mga Viagra at mga Cialis, medyo may epekto yan sa puso pag hindi kayo nag-iingat. So mag-ingat, dapat dula sa partner nyo. Number 8, bawal gawin ng senior na pwede gawin ng kabataan ay pagpupuyat. Pag bata ka, okay ka, hindi matulog ilang araw. Pero pag senior, hindi ka makatulog, sakit na ng ulo mo. Magpupuyat, iwas, pagpapapagod, sobrang pagod, at bilad sa araw. Puyat, pagod, bilad sa araw, mas hirap na ang senior. Kasi nga, mas mahina na ang puso, mas mahina na ang baga, ingat-ingat na tayo. Kailangan ng senior, tulog, pahinga, malamig na area, okay? Tapos inom maraming tubig. Lagi ko sinasabi, at least 8 glasses of water. So yan yung mga basic tips na bawal gawin ng senior. Ito naman, mas maganda pa to. 10 pagkain na quote-unquote bawal or pag-iingatan ng senior. Ano tong 10 pagkain? Actually, hindi ko lang to invento Sabihin mo, Doc, killjoy ka naman Hindi, itong 10 pagkain, ang nag-warning nito CDC Center for Disease Control Basta senior, kahit sa Amerika, pinagbabawal nila to.
Number 1 out of 10 na bawal kainin ng senior, medium rare steak. Di ba? Mahirap kumain. Yung iba mahilig sa steak. Gusto yung may dugo-dugo. Yung may dugo sa gitna, konting prito lang, tapos kakainin na. Masarap, malambot, pero half-cooked steak, may dugo, hindi po maganda. Bawal sa senior. Bakit? Unang-una, may chance na may bacteria yan. May parasite yan. May mga pork tapeworm, beef tapeworm. Pag mahina immune system mo, magtatai ka. Diba? Tapos na food poisoning ka, nako, delikado tayo. Tsaka itong mga bulatis at yan, mahirap to. Pag senior tayo, maubusan tayo ng dugo. So, hilaw na karne, bawal. Actually, kahit anong hilaw naman, bawal. Sa pork, hilaw. Sa chicken, hilaw. Pero sa beef, bawal din. Number 2, bawal kainin ng senior. Ito, gusto ninyo, kilawin. Di ba? Gusto nyo kilawin. Gusto nyo sushi. Di ba? Social. Di ba? Japanese sushi. Hilaw pa rin kasi. Maliit lang naman ang chance. Siguro pag sa Japan ka kumain ng sushi, siguro safe. Pero meron akong kakilala, isang Pinay. Pinay galing Japan. Mahilig sa sushi. Pagdating dito, yung parasite pumunta sa utak. Napunta sa utak. Merong ganong rare na sakit na dahil nga hilaw yung isda, sushi, minsan may mga parasite, may pagkinain mo, tutubo sa katawan. So pag hilaw, iwas na lang. Kung bata ka pa, baka kayanin mo to. Pero pag matanda na, wag na. Okay? Number 3 na gusto kong ingatan ng senior, itong favorite ninyo, tahong. Di ba? Sarap ng tahong, talaba, tulya. Actually, tulya mas okay pa sa tingin ko. Talaba, tahong, medyo ingat tayo. Bakit? Sa Pilipinas, ang daming warning natin ng red tide. From time to time, may mga lugar na may red tide. Ngayon, paano tayo makakasigurado na yung tahong, talaba natin, tulya, walang red tide, hindi mo alam saan binili. Kasi alam nyo, itong mga shellfish na to, yan ang kumukuha ng dumi sa dagat. So, ingat tayo sa red tide. Unless ma-assure mo na good quality. Ako, kakain rin ako ng tahong, pero konti lang. Mga 2 piraso, 3 piraso. So, pag natsambahan ako ng bakterya, ay baka mabubuhay pa ako. Kasi nasa dami yan Kung kumain ka ng 10 o 20 na tahong, kung mapuruhan tayo. Number 4, ingat ang senior. Siyempre, soft drinks, matatamis, diet drinks, energy drinks. Iwas ng senior dito. Soft drinks, diet drinks, matatamis, energy drinks, iced tea. Magkaka-diabetes. Una-una, ang senior, kulang na sa galaw. Di ba? Masakit ang katawan, wala nang ganong exercise. Mabagal pa metabolism, ang tamis pa ng kinakain. So, lalaki ang bilbil, manghihina ang katawan. Number 5, bawal sa mga senior, hilaw na itlog. Minsan yung malasado, pag di ba yung sunny side up, di ba masarap yung sunny side up. Pero dapat medyo matigas-tigas na siya. Kasi kung talagang basang-basa pa yung sunny side up, minsan may mga alam mo, yung itlog natin, lagi nakikita ko sa palengke, babad sa araw Diba? Pwede magkaroon ng salmonella, pwede masira. Maraming warning yan sa Amerika. So, hilaw na itlog, ingat. Gawin mo na lang mas luto o gusto mo scrambled. Number 6, bawal sa senior, alak. Sari-saring alak, beer, hard drinks, kahit red wine, siguro pwede konti-konti, wala namang kaso, pero mas maganda iwas na lang sa alak. Kasi yung alak mismo, kung beer, red wine, white wine, o hard drinks, masama ang halo niyan sa gamot. Pag uminom ka ng gamot sa high blood, gamot sa depression, gamot sa diabetes, tapos uminom ka ng alak, magugulo yung dosis ng gamot mo. Pwedeng tumaas yung dose. Nag-aaway yung gamot at yung alak. Kasi yung alak, sa liver dumadaan. Ang gamot na ininom natin sa liver din dumadaan. Yung liver natin taga-ayos So, pag pinuno mo yung liver mo ng alak, tapos may gamot ka pa, tataas yung dose. Baka ma-overdose ka. Number 7, ingat ang senior sa matitigas na pagkain. Matitigas.
mani o iba kumain ng alimango tapos nakakagat ng shell ng alimango, napingot ang ipin, di ba? Sobrang tigas kahit mga raw vegetables, may mani na sobrang tigas. Mahirap matunaw, masisira pa ipin, hirap pa ang digestion. So, ingat po tayo kasi marupok na ang ipin ng senior. Mahalaga ang ipin ng senior. Kasi pag nasira na ang ipin, pag wala ng ipin, konti na lang, pustiso, ay manghihina yung katawan. Paano ka pakakain? Di puro lugaw na lang tayo. Puro gatas na lang. Diba? So, kailangan mo yung ipin mo for nutrition para makakain ng senior. Number 8, out of 10 na iingatan. Ito, marami rin magrereklamo. Processed meat, di ba? Hotdog, mga luncheon meat, mga salami, deli, pepperoni, lahat yan, pastrami. Pwede naman pa konti-konti, pero kita nyo naman, very salty. Sobrang alat, maraming preservative, may nitrites. Pag marami nito, ang kakainin mo, higher risk for cancer. Proven yan. Pero gano'ng karaming hotdog ang marami? Siguro, sa nahuling nabasa kong pag-aaral, siguro kung 2 hotdogs in a day. Mga ganun. Kung araw-araw mo yung hotdog, dalawa ng dalawa, siguro masama na yon. Pero kung once a week ka lang naman mag-hotdog, baka pwede naman. Konting hotdog lang sa spaghetti. Pinoy spaghetti may hotdog. Pwede naman pa konti-konti. Wag lang marami kasi may nitrites yan. Number 9, sa probinsya, mag-ingat sa unpasteurized milk. Gatas ng kalabaw. Di ba? Kinuha sa kalabaw, kinuha sa baka. Hindi na na-pasteurize, hindi na napainit, ininom na agad. Minsan may bacteria. Ingat po. Minsan baka magtaik kayo. And number 10, syempre, ingatan ng senior, junk food. Di ba? Yung mga chichirya natin, potato chips, lahat ng chips, sobrang alat po talaga. Okay? Alam niyo naman, junk food sobrang high salt. Yung mga daing, tuyo, high salt na yan. Junk food, high salt. May nagtatanong, gaano karaming kape ang pwede sa senior? Pwede black coffee. Black coffee na lang, kape na lang, wala na lang. Minsan masarap naman yung kape, wala nang asukal. O kung gusto nyo, konting-konting asukal lang. Diba? Gusto nyo tsaa, mas maganda. Green tea, pwede rin. Chamomile tea. So, yung coffee, pwedeng black coffee. Hindi ko ma-recommend yung mga 3-in-1. 3-in-1, matamis 3-in-1, coffee, milk, sugar. Di matamis. Diba? Milk tea, bawal na matamis Okay? So, payo lang naman to. Hindi ko naman sinabi totally bawal. Pero at least aware tayo sa mga ganitong pagkain. Kasi hindi natin alam. Last na lang kwento ko sa inyo, meron ako isang pasyente dati, na-stroke bigla. Sabi niya, bait naman ako. Payat ako, ba't ako na-stroke? Nalaman namin, gabi-gabi, umiinom siya ng 1 litro ng, alam niyo yung orange juice? Yung orange juice na powdered. Hindi ko na babanggitin anong brand. Maraming brand yun. So, ang daming sugar noon. Everyday, 1 litro. Tapos may chocolate pa siya, 1 bar everyday. Yun, napuruhan na stroke tuloy. So, ingat po tayo sa ganitong pagkain kasi pag sinobrahan, pwedeng makasama. Share po natin sa ating kababayan. Salamat po.